Welcome back to our YouTube channel, Musica World Music. So yan guys, andito na naman tayo sa unboxing segment natin. Ang ating unboxing video. So ang bubuksan natin ngayon guys, since unboxing to guys, ay record ng Hanson. Kare-receive ko lang nito kanina guys, so buksan na natin ngayon. Habang nagbubukas tayo guys, magkukwento tayo ng bahagya. Kumusta muna ang ating mga Musicanatics 18? Mga masugid na taga-subaybay sa ating YouTube channel. Asa na ba yung aking gunting? Ito. So buksan muna natin, mamaya magkukwento tayo ng bahagya about sa Hanson and sa pinagdaanan ng M2M sa kanila. Sa kanilang mga kamay. Parang grabe naman ito. Pero guys, paborito ko ang Hanson. Isa yan sa mga kapanahunan ko na talaga nagustuhan kong artist. Kasabay ng M2M. Yun. Siyempre, hindi mawawala ang Backstreet Boys, Britney Spears, NSYNC, A1, Westlife. Diba? Blue. Diba? Isama ko pa dyan ang Honeys. Diba? Solid Harmony. She Moves. Ang dami guys. Ang panahon, mga boy band and girl band, Spice Girls. Iconic bands from the past. Itong bubuksan natin ngayon guys, ito yung pinaka-importanting album na na-release nila. So parang may clue na kayo guys kung anong album ito ng Hanson, ano. Grabe, secured talaga guys. Ewan ko na lang kung madamage pa nito ang loob. Sa tindi ng bubble wrap. Ang ganda ng box ha. Quality. Bubble wrap black. Yung box black din. So, check na natin yung loob. Sana walang damage. Bap. Diba isa yan sa mga iconic na song ng Hanson. Bap. Buksan na natin guys. Naka-bubble wrap ulit guys. Wait. Ano ba naman yan? Another bubble wrap. Talagang super secured. Buksan muna natin guys. Wait. Hanson. Ayan na. Nababakas nyo na ba guys? Eto na siya. Wow! Si Saka agad yung bumugad. Ito yung nagpaasa kay Marion Raven ng M2M. Kumbaga, sinaktan yung damdamin ni Marion na broken heart. So, yan. Ito ay limited edition. Colored vinyl pressed. So yan. Yan yung kanilang debut album. Yan guys. Debut album. Middle of Nowhere. Yan. Nakalagay. Limited edition colored vinyl. Back cover.
Ito yung track listing guys ng album. Siyempre andyan yung Umbap, Weird, I Will Come To You. And may isa pa ko ditong hindi siya single pero maganda. Yung Minute Without You. Saka mayroon dito guys kasama yung bonus track, Cry. Ang gaganda ng kanta dito guys sa album na to, sobra. Kaya bumenta ito ng todo-todo talaga. To the point na nagkaroon agad ng follow-up sa album na to, and sinirelease na nga yung sumunod na album dito nila na lahat ng song sila din yung gumawa. Yung follow-up album dito, sobrang memorable yun sa akin kasi basta ayaw ko nang i-share pero memorable yun sa akin. Basta nasubaybayan ko talaga guys yung Hanson. From the start guys ng career nila na nilabas ito. Diba? Actually, dito yung kauna-una nilang na-record na album. Mayroon pa silang mga hindi talaga officially nilabas ng record company. Kasi during that time, wala silang record label na naghahawak sa kanila. Independent, ika nga. Nung nakapag-sign sila ng contract sa isang record company, ito na yung nilabas nilang album. So yung previous album nila na I think parang 3 Cars ang title ng album na yun. Hindi talaga yung official debut. Ito yung official debut album ng Hanson. Itong Middle of Nowhere. Yeah, Middle of Nowhere. So, kakatuwa. Ang babata pa nila dito, mga bagets. And ang daming bonus track dito guys, yung mga remix. May mga remix siya guys na kasama. Kasi yung official release nito guys, wala siyang bonus tracks. Wala siyang mga remix tracks. Dito ang dami 1, 2, 3, 4. Plus may isa pang bonus track talaga yung Cry. Mayroong remix ng Umbap, Where's the Love. Wow, ang ganda ng Where's the Love. Tapos another Umbap ulit. Ang daming remixes. So nakakatuwa. Mercury Records guys. So pareho sila ng record company ni Leanne Rimes, kung hindi ako nagkakamali. Yan. Hanson. Spine. Yun nga, kwento ng M2M. Ito yung naging boyfriend ni Marion. Ito naman yung kay Maret. Itong panganay. So bago sila mag-disband yung M2M, yung final studio album nila, Inspired yun guys. Matinding pinagdaanan nila. Maririnig nyo guys dun sa kanta yung mga pinagdaanan nila sa kanilang hindi successful na love life. So dinaan nila sa kanta. Kasi ang M2M guys, songwriter. Parang si Mariah, di ba? Mariah Carey. And same ng Hanson. Mga genius guys. Hindi sila yung nagre-receive na lang ng mga song from demo tapes para i-record. Hindi. Sila mismo yung gumagawa ng sarili nilang mga kanta. Parang SB19 din. So, yan. Kaya, grabe yung paghanga ko sa kanila. Ayun. Hanggang ngayon, active pa ang Hanson. And ang M2M naman guys, nagbabalik. Ayun, yung comeback na successful talaga. Wow. So, yan guys. Buksan na natin. Kailangan ingatan natin guys itong hindi ma-damage itong hype sticker na to, kasi mamaya ibabalik natin yan dito. And I think parang gatefold ito, so buksan na natin. Sana yung ating gunting. Okay, I think gatefold nga guys. Teka. Subukan muna nating tanggalin to. Yan. Oops. Keep natin to.
Ayan, gatefold guys. Buksan na natin. Wow. Diba? Wow, win. Flashback memories. Naalala ko guys nung mayroon ako nitong cassette tape during that time. Talagang gas rewind, fast forward. Talagang wow, gamit ko yung cassette tape ko dati dito sa Hanson nito. Itong album na to, debut album na to. Ang ganda kasi ng mga song guys. During that time meron akong karaoke. Doon ko pinapatugtog yung mga cassette tapes. Yan. Ganda. So yan, kunin na natin yung plaka. So, ganda kasi gatefold siya. I think mayroon itong dalawang plaka. Check natin kung anong color ng LP. So, yun. Another photo. Wow. Ang babata pa talaga nila dito. I think parang 9 years old pa lang dito yung si Zack. Yung bunso. Drummer yan guys. Ito naman keyboardist, pianist. Ito naman gitara. Actually lahat naman sila marunong mag-gitara, pero yan yung mga special nila. Kumbaga ito magaling talaga to sa piano, si yung pangalawa. Si Zack bunso, tapos yung panganay. Hanson. Yan yung mga lyrics guys. Sabi ko nga 'di ba pag physical album may mga paganito. Lyrics ng mga song. Kasama yan. Tapos yung mga dedication sa fans, thank yous, mga ganun. Yung behind the album, yung team nila during the time na ginagawa yung album na to, itong debut album. So, lahat kompleto yan. Kaya maganda ang physical album pa rin compared dyan sa mga iTunes, Spotify. Ewan, bakit nauso yan. So, yung color guys, wow, ng plaka. Orange. Diba? Wow. Yan. Ito guys ay side B and side A. Yan. Side A, side B. So yun. May dalawa siyang plaka guys. Balik muna natin. Yan. Diba? So yun. Kunin na natin yung last LP. Kasi mayroon siyang dalawa, diba? Wow. Wala siyang download. Ito yung cover ng single ng I Will Come To You. Ayan, kasi mayroon sila dating maxi CD, yung single CD. Ito yung cover, naalala ko bigla. Yung I Will Come To You na I think parang ang I Will Come To You third single nila, kung hindi ako nagkakamali, kasi first single Humbap, second single Where Is The Love, third ito I Will Come To You, and the last na single na nilabas sila yung Weird. Isn't it weird? Diba yung music video nun guys, nasa parang train sila, subway, parang gano'n sa New York, kung hindi ko nakakamali. Pa-comment na lang guys kung may mali sa sinasabi ko. Yung Weird na music video, kinuha ata yun guys sa New York, sa subway. Nasa loob sila ng train. Ito naman, ay wow, green naman ito guys. Wow, diba? Orange saka green, magkaiba. Ito naman side C and side D. And D and C, green color. Wow, ganda.
ganda. Dagdag naman sa mga collection natin. Yan. Sana maglabas ng bagong album ang M2M. And sana gawa nila ng physical album. And ang ating SB19 din sana maglabas ng mga physical album kagaya nito. Mga vinyl record and CD format, cassette tape format. Sana. Saka DVD format and Blu-ray kasi ang ganda nung tour nila, yung major concert nilang ginawa dyan sa Philippine Arena. Sayang kung hindi nila mailalagay yun sa isang physical format kagaya ng Blu-ray and DVD. Diba? And then mag-create sila ng magandang artwork para sa cover ng Blu-ray. Diba? Okay, box set. Maglagay sila ng special limited edition ng mga booklet behind the concert, yung bago magsimula ang concert, diba, may mga photoshoot yan for sure. I-compile nila sa isang mini booklet tapos isama nila sa DVD or Blu-ray. Hindi sila nakakapag-isip ng ganyan. So anyway, gagawin ko naman yan ng video. And makikiusap tayo guys sa SB19 and sa record company nila na Sony Music, Sony Philippines. I hope yung gagawin nating video makarating sa kanila and ma-consider nila yun. Kasi sayang, ang gaganda at successful yung ano. Wow. So yun lang guys. So hanggang dito na lang muna. At meron pa tayong gagawing unboxing ulit and gagawa tayo ng video sa SB19. Kaya abang-abang guys dito sa ating YouTube channel na Musica World Music. So ito yung Hanson debut album Middle of Nowhere. Ito ay released noong 1997 kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko pa nakikita pero alam ko 1997 ito guys. Nilabas ng Mercury Records na ang daming sikat na artist dyan guys. Kagaya ni Leanne Rimes, diba? So, yun. 90s album. Hanson. And ang alam ko ang Hanson is from Canada. Comment lang guys kung mali yung ano ko, pagkakaalam. So, yan. Isa sa mga nagmarka noong mid-90s. Hanson. So yun guys. Thank you for watching. And parati ko sinasabi guys, always be kind. God bless us guys. Thank you for watching.